Hello po mga kababayan, Kalingap ka Business ka Papi. Muling nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Reaction pa ako kay Kalingap Tata. Katapos ko lang po mag-recording doon sa aking reaction sa Loverboy ng Ka-Business Official. Tuloy ko na ho ito ngayon. Isa ko sa tinutulungan ni Kalingap Tata, shout out po. Si Princess. Nagkaroon po ito ng issue ngayon, medyo may kabigatan. Pero bago ang lahat, support po natin ang sila Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at saka si Jack na Pia Matubang. So ito ngayon si Kalingap Tata, nagkaroon siya ng, sabi ko, pasanin to eh. Kasi hindi inaasahan pagkakataon. Ito po si Princess, hindi ko na umpisahan ang kwento nung first time siyang na-vlog ni Kalingap Tata. Pero isa siya sa beneficiary. Ngayon, pakinggan ho natin kasi nagkaroon ng problema. 18 years old, estudyante, tinutulungan sa allowances ni Kalingap Tata. Pero ito po yung nangyari. Pakinggan ho natin. Maintindihan naman ni mama mo yan kasi nangyari na eh. Kaya po kaya ako alam mo ba sa akin Sabihin mo na ngayon. Di magalit man ang magulang, kailangan sabihin talaga. Kailangan naman hindi magulit. Magagalit ka ba na eh? Magagalit ka hindi? Nandiyan lang pagkagalit. Hindi mo po talaga magalit kasi Kasi expected kasi nila na nag-aaral ka na mabuti, na gusto nilang magpagtapos ka, kaya bakit ganito nangyari, na medyo na yung pag-iisip mo parang mas inuna mo yung kaysa sa pag-aaral, pangarap mo. Sabihin mo na kay mama mo. Yun nga po, yung kanina po, yung pag-ano ko po is, malaman mo po na po. Na ano? Naka-video po kasi yung... Kasi at least malaman nila. Para formal kasi Para formal na malaman ng mga viewers na gano'n nangyari. At least nagpakatotoo ka. Kasi tingnan pwedeng bigla ka na lang bing mawala or maglaho na hindi alam ng Lalo na syempre ni Tata. Alam ko naman na nahiya ka kasi siyempre tinutulungan kita. Expected ni Kuya Tats na sa isip ko, expected ni Kuya Tats na aral ka ng mabuti kaya sinusuportahan ka. And then ngayon pala ay may hindi magandang nangyari sa buhay mo ngayon. Baka sabihin mo ay yung parang si Tata. Parang hindi na magtitiwala. Hindi na magtitiwala sa'yo. Trust. Baka naisip mo pati si Hana, mapiktuhan din. Baka hindi na tutulong. Dahil sa'yo, ganun. Pero expect ko na rin po na kung sakayan po malaman ko yung totoo handa naman po akong magsabi sa inyo magpaliwanag kung bakit yung ganun po na handa naman po ako kasi ayoko yun po na umasa kayo sa akin kasi nangako po ko sa inyo na magtatapos ako ng pag-aaral kasi malaking tulong po yung mga binibigay niyo sa akin lalo na po maraming sumusuporta sa akin. Iipon pa naman ako ng pang-laptop mo. Tapos ganun po na bigla nga po mangyayari na sa isang iglap mawawala pero talagang nahiya po talaga sa inyo magparat hanggang sabi ko ano yung mga pinagdadaanan ko yung problema ko. Pambihira ka, bata-bata, may ganyan pinagdadaan ng problema. Ang solusyon, hindi naman sila pinipigil lang mag-boyfriend, kaya lang lumagpas sa limitasyon. Ngayon mo sabihin kay lap-lap kay mama. Sabihin mo na ngayon kay mama. Sabihin na. Saka darating at dadating sa kanila. Kahit itago mo yan, malalaman yan. Alam ko yung Kahit habang maaga pa, gusto kong isabi mo kay mama kasi malalaman din ni mama mo pag pag ilang buwan na yan eh. Malalaman, bulobo yun siya. Sige na, sabihin mo na kay mama mo na na po. Yung may laman na po yun dyan. Ano may laman? Anong klase laman? Anong klase laman?
Kasi may mga laman, pagkain. Yung yung buntis po. Buntis po siya, Nay. Buntis si Princess. Isa ito sa frustrations din sa mga tumutulong. Katulad nila Kalingap Rab. Marami din siya mga tinulungan mga kabataan ngayon. Ilan na yung nagbuntis. Stop sa pag-aaral. So ito ngayon si Princess. Hirap nito sila sa buhay. Yung kanyang nanay, mga magulang nagsisikap din. Andiyan si Kalingap Tata, nakasuporta, nakaalalay. Pero sinayang ng batang ito. Tahimik lang siya. Akala mo hindi siya makabalat ng saging. Talaga naman yung mga mahinhin, pasensya po, may hindutin pala, sorry. Tahimik lang to talaga siya. Behave, pero ang tanong ko dito, nagkulang kaya ang kanyang nanay? Pero sabi naman ng nanay niya, naging maluwang siya sa kanyang anak. Hindi siya naging mahigpit. Siguro, nasobrahan. Nasobrahan to. Tuloy po natin. Ano Nay? Buntis po siya. Nakakadismaya. Ano bang... Bilang nanay, nakakadismaya po. Oo. Ano bang naramdaman mo, Nay? Nalaman mo na buntis siya. Kahit sino magulang, malaman mong yung anak mo, hindi pa tapos sa pag-aaral, bata pa, sinusuportahan, tapos ayan, nalaman mong buntis, talagang madidismaya ka. Matatag pa to si nanay eh. Matatag pa to siya. Bilib pa rin ako sa kanya. Kasi kung iba yun, ay nako, ewan ko lang. Nakakadismaya. Hindi ka naman nagkulang sa pangaral sa kanila, sa mga sinasabi. Nasabi ko, wag kayo munang Kung sa pangaral, sobra-sobra. Oo. Hindi nagkatotoo yung sinabi ko, Yung mga Princess. kagustuhan nila, sinusunod ko naman. Di naman Oo. ako mahigpit. Kung Oo. sabihing mahigpit Kaso ako, lang di yung- naman ako mahigpit na nanay. Kaso lang yung hindi ka mahigpit, kaso lang Nasubrahan. nasobrahan. Parang inaabuso nila. Kaya ganyan nangyari. Naabuso yan ang nangyari. At tayong magagawa, nandyan na yan. Nandyan na. So, ayan, meron talagang mga anak na, taken for granted. Alam nilang mabait yung magulang, yung nanay. Ayan. Tapos, abusado. Inaabuso nila yung kabaitan ng magulang. Nasobrahan. Siguro yun sila? Nag-experiment ba? O, ayan na yung resulta ngayon, buntis. Di pa tapos sa pag-aaral. Yan ang mahirap. Kaya sa mga kabataan ngayon, kung alam ninyo, gamitin ang isip. Please, gamitin ang isip. Hirap na kayo sa buhay. Tapos, uunahin nyo pang katulad nga ng sabi ni si Juby. Huwag unahin ang landi. Or wag puro landi lang ang alam. Yan, si Juby yan. Sana Juby, panghawakan mo rin yan, So, ito ngayon, ang nangyari dito sa batang to. Mabuti, mabait pa rin yung nanay eh. Ang gusto niya, tuloy pa rin na mag-aral yung bata. So yun po mga kabayan, panoorin niyo po ang kabuuan ng video na to doon kay Kalingap Tata. Kasi nung afternoon nila doon sa clinic, pumunta sila sa isang kainan at tinanong ko dito ni Kalingap Tata kung ano ang kanyang, bilang isang magulang, ang kanyang desisyon. Pero para sa kanya, ang gusto niya, tuloy-tuloy pa rin niyang pag-aralin yung kanyang anak at ayaw niyang pagsamahin muna yung nakabuntis doon sa anak niya. Kumbaga, walang kasalan, hindi mag-aasawa. Kasi 18 na tong batang to si Princess. Kumbaga, nasa legal age na siya. Kasi gusto talaga ng nanay makatapos sa pag-aaral. Siyempre, pagka ganun buntis, mahirap na, umilos. Pero kailangan tanggapin niya. Dahil nandyan na yan, ginawa nila. Yun lang ang sad. Kasi hindi nga sila pa pwede na magsama. So, uubligahin ng nanay yung, siguro mag-uusap yung pamilya sa side ng lalaki na suportahan yung pinagbubuntis ni Princess, suportahan yung bata. Sa ngayon siguro, hindi pa yan sila pwedeng magsama kasi nga, mahirap na madagdagan ulit, dadami yan. Kailangan lang muna patunayan ni Princess na makatapos talaga siya sa pag-aaral. 9 months niyang dadalhin yung baby, pagkapanganak niya, magpapahinga siya. At the same time, siguro pag kaya na niya, balik na siya sa school. So, baka pag nakatapos na siya, doon na pumayag yung kanyang ina na makasal sila. Mag-asawa na sila. Pero meron pa akong upload si Kalingap Tata. Panonoodin ko pa ho yun. So, dito lang tayo ngayon sa nangyari kay Princess. Alam ko mayroon to silang nag-love team to sila na yung Tasis, si Tata at saka si Princess para matulungan din tong batang to. Yun pala, meron na palang boyfriend. So, maging lesson po ito sa mga kabataan. Kung meron tumutulong sa inyo, huwag ninyong sayangin. Kita nyo yung hirap ng buhay ng pamilya ninyo. Mangarap po. Mangarap talaga. Pagtapos sa pag-aaral.
unahin yun. Kaya ako ng mga kalingap, nagpapasalamat ako. Malayo ako sa aking mga anak. Ang komunikasyon lang namin, ayan, dito. Message lang. Dalawa yung babae ko. Thankful. Dahil yung aking panganay, oo, nag-boyfriend siya. Inspirasyon. Pinayagan ko, high school. Hanggang ngayon, sila pa rin. Single pa rin yung anak ko. Kasi nung habang nag-aaral siya, sabi ko, unahin yung pag-aaral, magtapos ka. Magtapos ka talaga, anak. O, yun, nakagraduate. Tapos, nagtrabaho. Then, nag-take ng exam. Ngayon, lisensyado na siya sa teacher. Late passer na siya at mag-o-taking na. Congratulations, anak. O-taking nila sa Sunday, 16. Wala ako doon, pero okay lang. Ang ibig kong sabihin dito, nagpapasalamat ako. Dahil nakagraduate na siya, lisensyado na. Ngayon, ipinupos ko na siya. Sabi ko, sige na anak, pwede ka na mag-asawa, pwede ka na magpakasal dahil nagawa mo na yung gusto ko na makatapos ka. Mamimili na lang siya kung ano yung gagawin niyang trabaho. So sabi niya sa akin, ma, wala pa kaming sariling bahay. Wala pa akong pera, hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Pero sabi ko, bahala kayo kung ano yung desisyon niyo. Yun lang yung sa akin. Nakita niyo, kahit tapos ka na mag-aral, naisip pa rin niya yung hirap ng buhay. Hindi pa rin siya, ayaw pa rin niyang magpakasal, ayaw pa rin niyang mag-asawa. Kaya yung mga kabataan ngayon, unahin niyo talaga mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Kasi once na nakita na ng magulang ninyo na nakatapos na, nagawa niyo na yung mga dapat unahin, mismo magulang niyo na yung magpupush o sige na mag-asawa ka na, o pakasal ka na. O yung anak na mismo yung mga ngayaw kasi nakita niya ngayon yung hirap ng buhay ay hindi pa kami handa. So yun talaga importante. Kaya shoutout sa aking mga anak. Very good kayo dyan. Kasi inano ko naman sila. Sabi ko, pag kayo nag-asawa na hindi pa kayo graduate, wala pa kayo napapatunayan, bibitawan ko na kayo, bahala kayo sa sarili nyo. Dahil magpuproceed ako dito, may mga kapatid pa kayo sa baba. Yun ang ipaprioritize ko na tulungan. Kung kayo nag-asawa na, bitaw na ako sa inyo, doon na kayo sa mapapangasawa nyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. So yun ang inatatak ng anak ko sa akin yung isipan. Kaya ngayon, mukhang nasobrahan yata ako kasi naging matigas na yung anak ko. Ayaw pa niya, hindi pa siya handa. So yun po, maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. Wala pa muna akong shoutout, maingay sa labas, Diyos ko. Hanggang dito na muna. To God be the glory.